Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 36, Lider ng Marshall Alliance. Ang ikawalong karayom. Kinurot ni Manuel Bennett ang ikawalong pilak na karayom, pinitik ang kanyang palso, at muling ipinutok ito. Whiz! Ang ikawalong pilak na karayom ay binaril, nabasag ang hangin sa tunog nito, na tumusok sa ikawalong acupoint. Ang ikasyam na karayom. Matapos mahulog ang ikawalong karayom, inipit ni Manuel Bennett ang ikasyam na pilak na karayom at, kasing bilis ng hangin, ipinutok ito. Whiz! Sa sandaling iputok ang ikasyam na pilak na karayom, nagsimula itong manginig. Matapos nitong mabutas ang acupoint, ang pilak na karayom ay nanginag ng mas marahas. Bukod dito, pagkatapos mahulog ang siyam na karayom, tila isang diagram ng siyam na palasyo ang lumitaw sa acupuncture bronze man. Ang siyam na karayom ay tumutugma sa siyam na palasyo. Iyon ay, ang Qin Palace, ang Kan Palace, ang East Palace, ang Zin Palace, ang Central Palace, ang Zin Palace, ang Li Palace, ang Kun Palace, at ang South Palace. Namula ang mukha ni Joan Holman sa pananabik, nanginginig ang kanyang boses, nagbabalik na yang 9 needles. Ito talaga ang nagbabalik na yang 9 needles. Hindi ko akalain na balang araw, ako, si Joan Holman, ay malalaman ko ang kumpletong hanay ng nagbabalik na 9 needles. Paulit-ulit ding nabigla si Cyril Clancy. Si Manuel Bennett ay hindi lamang sanay sa tradisyonal na gamot, kundi pati na rin sa mga kasanayan sa acupuncture, siya ay simple sa lahat. Nag-alinlangan talaga siya, meron ba sa traditional Chinese medicine na hindi alam ni Manuel Bennett? Elder Holman, gaano karami ang natutuhan mo? Tanong ni Manuel Bennett kay Joan Holman. Sumagot si Joan Holman, Guro, mahina ang pangunawa ng aking disipulo, 30% lang ang natutunan ko. Napakagaling na niyan. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, ipapakita ko itong muli, manunood ka ng mabuti. Oo, Guru. Sumang-ayon si Joan Holman at itinuon ang kanyang sarili ng buo. Nang walang anumang paghinto, ipinakita muli ni Manuel Bennett ang pamamaraan. Ang dami mong natutunan ngayon. Tanong ulit ni Manuel Bennett. 60%. Sagot ni Joan Holman. Mabuti, magpatuloy. Tumango si Manuel Bennett at muling ipinakita ito. Paano ngayon? Tanong ulit ni Manuel Bennett. 70%. Sumagot si Joan Holman. Napakagaling. Si Manuel Bennett ay ngumiti ng kasiya siya at sinabing, Elder Holman, ngayon mo na itong subukan. Oo. Huminga ng malalim si Joan Holman at pagkatapos ay sinimulang ilapat ang huling tatlong return ng yang 9 needles. Itinuro sa kanya ni Manuel Bennett mula sa gilid. Nang lubusan na ni Joan Holman ang pamamaraan, tinawag ni Manuel Bennett si Cyril Clancy sa isang tabi. Mr. Clancy, ano ang gusto mong ituro ko sa iyo? Tanong ni Manuel Bennett kay Cyril Clancy. Sumagot si Cyril Clancy, Guru, inialay ko ang aking buhay sa pag-aaral ng tradisyonal na gamot na Chino. Bagamat medyo bihasa ako sa larangang ito, may mga aspeto pa rin na hindi ko lubos na nauunawaan. Sana turuan ako ni Master. Walang problema. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, isusulat ko ang aking mga insight at realization sa tradisyonal na gamot para sa iyo ngayon. Pag-isipang mabuti ang mga ito, at dapat silang makatulong sa iyo. Mabuti, salamat, Guru. Tuwang-tuwa si Cyril Clancy, nagmamadaling maghanda ng papel at panulat para kay Manuel Bennett. Umupo si Manuel Bennett sa isang writing desk, kumuha ng panulat, at nagsimulang magsulat. Pinadali niya ang kanyang mga insight at pinasimple ang complex sa madaling maunawaang wika. Kaya, kalahating oras lang ang inabot niya para matapos ang pagsusulat. Nang matapos, iniabot ni Manuel Bennett ang papel kay Cyril Clancy. Kinuha ni Cyril Clancy ang papel at sinimulang pag-aralan itong mabuti. Noong una, medyo nahirapan siyang unawain, ngunit unti-unti niya itong naunawaan, at nakakuha ng isang ganap na bagong pangunawa. Natitiyak niya na kung lubos niyang mauunawaan ang mga insight at realization na ito, ang kanyang mga kasanayan sa tradisyonal na gamot ay aabot sa bagong taas. Nang makita na sina Joan Holman at Cyril Clancy ay lubusang nakalubog sa kanilang pag-aaral,
hindi na sila ginulo pa ni Manuel Bennett, na nagpaplanong umalis ng tahimik. Gayunpaman, sa sandaling ito, kumatok, kumatok, kumatok. Mabilis na katok ang narinig mula sa labas ng pinto. Nagulat si Joanne Holman at Cyril Clancy sa pagkatok sa pinto. Di ba sabi ko wag na tayong istorbohin unless may emergency? Hindi masaya ang mukha ni Joanne Holman habang mabilis siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Pagbukas ng pinto, nakatayo ang isang manggagamot sa pasukan. Xiao, anong problema? Nakakunot ang noo ni Joanne Holman at nagtanong. Nang makitang galit si Joanne Holman, pinunasan ni Dr. Wu ang kanyang pawis at sinabing, Mr. Holman, Mr. May apurahang negosyo sa iyo ang Herdman. Mr. Taga-bantay. Natigilan si Joanne Holman, si aling Mr. Taga-bantay. Divine Doctor, mangyaring iligtas ang aking ama. Sa sandaling ito, isang binata na may matangkad at matipunong figura at may determinadong mukha ang sumugod mula sa ibaba. Mr. Taga-bantay, ano ang problema? Naguguluhang tanong ni Joanne Holman. Ang binata ay sabik na sinabi, Dr. Holman, ang aking ama ay malubhang nasugatan kagabi sa panahon ng kanyang pagsasanay, na pumipilit sa isang pambihirang tagumpay, at ang kanyang buhay ay nakataya. Umaasa kami na mailigtas ni Dr. Holman ang aking ama. Nasugatan si Leader Herdman. Lumapit din si Cyril Clancy at nagtatakang nagtanong. Dr. Clancy, nandito ka rin. Tuwang-tuwa ang binata, ang galing talaga. Pakiusap, Dr. Holman at Dr. Clancy, iligtas ang aking ama. Nasugatan habang nagsasanay. Baka deviation. Umiling si Manuel Bennett ng komento. Sino ito? Naguguluhang tumingin ang binata kay Manuel Bennett. Mr. Holman, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang master ko at ng Old Clancy, si Divine Dr. Bennett, si Manuel Bennett. Ipinakilala ni Joanne Holman si Manuel Bennett, at pagkatapos ay ipinakilala para kay Manuel Bennett, Guru, ito ang pinakamatandang young master ng River City Martial Arts Alliance leader na si Damon Herdman. Ano? Ang ginoong ito ang iyong Panginoon. Dr. Holman, nagbibiro ka ba? Nang marinig ang pagpapakilala ni Joanne Holman, natigilan si Damon Herdman, nakatingin kay Manuel Bennett nang hindi makapaniwala. Sa kanyang pananaw, si Manuel Bennett ay halos kasing edad niya, paano kaya siya ang master ng Dr. Holman at Dr. Clancy? Ito ay hindi maiisip. Mr. Taga-bantay, hindi ako nagbibiro. Si Dr. Bennett talaga ang amo namin ni Old Clancy. Seryosong sinabi ni Joanne Holman, pagkatapos ay idinagdag, huwag kang mag-alala, kasama ang aking amo, magiging maayos ang iyong ama. Kung kahit ang aking amo ay hindi mailigtas ang iyong ama, kung gayon walang makakapagligtas. Tumango din si Cyril Clancy. Well, okay kung ganoon. Tumango si Damon Herdman, medyo nag-aalinlangan pa rin. Sinabi ni Joanne Holman, Mr. Herdman, walang oras na mawawala, alis na tayo. Pagkatapos, sumakay ang grupo ni Manuel Bennett sa Range Rover na minamaneho ni Damon Herdman at umalis sa medical hall. Sa kalsada, tinanong ni Manuel Bennett si Joanne Holman, Elder Holman, ano itong Martial Alliance? Guro, hindi mo ba narinig ang Martial Alliance? Naguguluhan si Joanne Holman. Hindi. Umiling si Manuel Bennett. Ipinaliwanag ni Joanne Holman, Guru, maraming martial artist sa East Nation, at ang mga martial artist na ito ay nagtipon upang lumikha ng isang martial arts alliance, na kilala bilang ang Martial Alliance. Mayroong sangay ng Martial Alliance sa bawat lungsod, na namamahala sa lahat ng mga pangunahing martial arts hall. Kaya ganyan. Tumango si Manuel Bennett. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong alyansa ang East Nation. Ito ay medyo kawili-wili. Buong pagmamalaking sinabi ni Damon Herdman, Mr. Bennett, ang cultivation ng tatay ko ay umabot na sa innate complete, kaya natural na kinuha niya ang posisyon ng River City Martial Arts Alliance leader. Ang pagiging nasa innate complete realm ay kwalipikado ang isa na maging alliance leader. Curious na tanong ni Manuel Bennett. Bagamat casual na tanong ni Manuel Bennett, hindi ito comfortable sa pandinig ni Damon Herdman. Mr.
Bennett, anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Damon Herdman at nagtanong. Kung hindi dahil nandoon sina Joanne Holman at Cyril Clancy, nagalit na siya. Mabilis na inayos ni Joanne Holman ang mga bagay-bagay, Mr. Herdman, huwag kang magalit, malamang hindi masyadong marunong ang master ko sa martial arts, kaya patawarin mo siya. Kabanata 37, 9 Needles Return to 1, All Diseases Eliminated. Malamig nang umuso si Damon Herdman at ayaw nang magsalita pa, nag-concentrate na lang sa pagmamaneho. Nakangiting umiling si Manuel Bennett, kung tutuusin, sa paningin niya, hindi naman talaga big deal ang isang pre-celestial martial artist. Gayunpaman, ang ngiti ni Manuel Bennett ay lalong nagpagalit kay Damon Herdman. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit at huwag masyadong pag-isipan iyon. Walang kwenta ang magalit o magpaliwanag pa sa taong hindi nakakaintindi ng martial arts. 20 plus minutes na ang sasakyan at nakarating sa isang martial arts hall. Ang buong bulwagan ay pinalamutian ng tradisyonal na estilo, na may malawak na lugar at marilag na kapaligiran. Bukod dito, ang plaque na nagpapakita ng Heaven Martial Arts Hall ay nakasabit sa itaas ng pinto, na nagtatampok ng malalakas, masiglang mga ukit ng mga dragon at phoenix. Pagkatapos ay parada ang sasakyan sa pasukan, nagmamadaling pinasok ni Damon Herdman si Manuel Bennett at ang iba pa sa martial arts hall. Pagpasok sa bulwagan, nakita nila ang isang malaking martial arts training ground, na may maraming mga disipulong nakaitim na uniforme sa pagsasanay na nagsasanay ng martial arts. Sinulyapan ni Damon Herdman si Manuel Bennett, na curious sa kanyang ekspresyon. Akala niya ay magugulat si Manuel sa eksenang nasa harapan niya. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, si Manuel ay masyadong kalmado at hindi naapektuhan. Gaya ng inaasahan niya, isang leko na hindi marunong sa martial arts. Matapos makapasa sa training ground, dinala ni Damon si Manuel at ang iba pa sa isang silid sa martial arts hall. Doon, nakahiga sa kama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong uniforme sa pagsasanay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may maikling buhok at dalawang puting templo. Sa makapal na kilay at malalaking mata, naglabas siya ng pambihirang aura. Ngunit ngayon, mukhang mapatla at mahina ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si David Herdman, ang Hallmaster ng Heaven Martial Arts Hall at ang Alliance Leader ng River City Martial Alliance. Kuya, bumalik ka na. Ilang disipulo, na nag-aalaga kay David Herdman, ang mabilis na lumapit sa kanila upang batiin sila. Tumango si Damon Herdman at sumugod sa tabi ng kama. Pare, dinala ko dito sina Dr. Holman at Dr. Clancy. Magiging maayos ka. Bahagyang lumingon si David Herdman at mahinang sinabi, "Salamat, Dr. Holman at Dr. Clancy. Kung kaya niyo akong pagalingin. Ako ay lubos na magpapasalamat. Leader Herdman, magkaibigan tayo, kaya hindi na kailangan ng ganyang magalang na salita." Ikinaway ni Joanne Holman ang kanyang kamay at nagmamadaling pumunta sa gilid ng kama upang suriin ang pulso ni David Herdman. Makalipas ang ilang minuto, binawi ni Joanne Holman ang kanyang kamay. "Dr. Holman, kumusta ang aking ama?" Nag-aalalang tanong ni Damon Herdman. Sinabi ni Joanne Holman, ang leader ng alyansa na si David ay lumihis sa panahon ng kanyang paglilinang, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga meridian at panloob na organo. Kung hindi siya magamot kaagad, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sinuri din ni Cyril Clancy ang pulso ni David Herdman at nakasimangot. Napakadelikado ng sitwasyon ng leader ng alyansa. Kailangan niya ng agarang paggamot. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Damon Herdman, na nagsusumamo, "Dr. Holman, Dr. Clancy, nakikiusap ako sa inyong dalawa na iligtas ang aking ama." Lumingon si Joanne Holman kay Manuel Bennett at sinabing, "Guro, masyadong mapanganib ang sitwasyon ng pinuno ng Alliance. Paano kung tumulong ka?" "Oo, Guro, ang pagkakataon nating matagumpay na magamot ang pinuno ng Alliance ay maliit kung tayo lang." Napatingin din si Cyril Clancy kay Manuel Bennett. "Kale, sino ito?" Napansin ni David Herdman si Manuel Bennett sa unang pagkakataon.
Noong una, akala niya ay attendant lang si Manuel Bennett na dala nina Joanne Holman at Cyril Clancy, kaya hindi niya masyadong pinansin. Sinabi ni David Herdman, "Pare, ito si Mr. Bennett. Narinig ko na siya ang master ng Dr. Holman at Dr. Clancy." Ano? Nagulat si David Herdman. Ang binatang ito ang master ng Dr. Holman at Dr. Clancy. Tama iyan, pinuno ng alliance. Tumango si Joanne Holman at sinabing, si Dr. Bennett talaga ang master ni Mr. Kami ni Cowell. Ang aking Panginoon ay nagtataglay ng pambihirang mga kasanayang medikal, na higit na mataas kay Mr. Kami ni Cowell. Basta andito siya, siguradong magiging okay ka. Kumunot ang noo ni David Herdman, halatang hindi makapaniwala, Dr. Holman, Dr. Clancy, mas gusto kong magtiwala sa inyong dalawa. Please treat me. Oo, Dr. Holman, Dr. Clancy, dapat gawin ninyong dalawa ito, pakiusap. Damon Herdman echoed. Siya rin ay nagkaroon ng higit na pananalig kina Joanne Holman at Cyril Clancy. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett at sinabing, Elder Holman, gawin mo lang at subukan ang huling 3 karayom ng bumabalik na 9 na karayom. Kung may mga problema, tutulungan kita. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang subukan si Joanne Holman ay dahil alam niya na hanggat ganap na pinagkadalubhasaan ni Joanne Holman ang bumabalik na 9 needles, maaaring gumaling si David Herdman. Higit pa rito, ang pagsasanay sa acupuncture bronzemen ay hindi magiging kasing epektibo, ang pagsasanay sa totoong buhay ay kinakailangan. Oo, guru. Tumango si Joanne Holman nang may kumpiyansa. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang kahon ng pilak na karayom mula sa kahon ng gamot, hiniling kina Damon at David Herdman na tanggalin ang kanilang pang-itaas na kasuotan, at sinimulang ilapat ang mga karayom. Habang ginagabayan siya ni Manuel Bennett, ang kanyang kahusayan at kasanayan sa nagbabalik na 9 needles, ay lalong naging may kantab at bihasa. Nagulat si Damon Herdman at ilang mga alagad ng martial arts school, na nakatayo sa tabi. Gaya ng inaasahan mula sa Divine Dr. Clancy, talagang kahanga-hanga ang kasanayang ito sa acupuncture. Tumango rin si Manuel Bennett bilang kasiyahan. Kahit na ang pag-unawa ni Joanne Holman ay hindi ang pinakamahusay, ito ay medyo mahusay pa rin. Si Cyril Clancy ay nagsusulat ng Res Eta sa gilid. Hindi nagtagal, nakapaglapat na si Joanne Holman ng 6 na karayom. Pagkatapos nito, pinunasan ni Joanne Holman ang pawis sa kanyang noo at sinimulang ibigay ang ika-7 karayom. Gayunpaman, nang kunin ni Joanne Holman ang ika-7 pilak na karayom, ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig, na tila nag-aalangan. Nang makita ito, sumigaw si Manuel Bennett, tusukin ang upper star acupoint ng walang paglihis. Mr. Bennett, mangyaring tumahimik at huwag istorbohin si Dr. Holman habang iniinom niya ang mga karayom. Mahigpit na nagsalita si Damon Herdman. Ang ilang mga martial arts school disciples ay tumingin din kay Manuel Bennett ng masama. Naramdaman nila na gumagawa lang ng gulo si Manuel Bennett. Medyo hindi nasisiyahan si David Herdman. Ang mga kaguluhan ay isang malaking bawal sa panahon ng medikal na paggamot. Sa sandaling ito lang, si Joanne Holman, na orihinal na nag-aalangan, ay biglang nagbago, na may kislap na ningning sa kanyang mga mata. Mabilis at tumpak niyang inilapat ang ika-7 karayom gaya ng hangin. Bukod dito, pagkatapos bumaba ang ika-7 karayom, ang mukha ni David Herdman ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kulay, at ang kanyang paghinga ay naging pantay. Si Damon Herdman at ilang martial arts school disciples ay biglang natigilan, na nakatitig kay Manuel Bennett. Hindi kaya ang binata na ito ang nagtuturo kay Dr. Holman sa paglalagay ng mga karayom? Totoo kaya na ang binatang ito ay talagang Panginoon ni Dr. Holman? Paano ito posible? Habang si Damon Herdman at ang iba ay tulala pa rin. Muling umalangaw ang boses ni Manuel Bennett. Ang unang karayom ay nag-uugnay sa espiritu sa magkasanib na lambak. Mabilis na kinuha ni Joanne Holman ang ika-8 pilak na karayom, nagpapanatili ng napakataas na antas ng konsentrasyon, at mabilis na inilapat ang ika-8 karayom. Sa sandaling ito, sigurado sina Damon Herdman, David Herdman,
at ang iba pa na tinuturuan nga ni Manuel Bennett si Joan Holman sa paglalagay ng mga karayom. Posible kaya na ang mga medikal na kakayahan ng binatang ito ay talagang higit kay Joan Holman? Kailan nagkaroon ng ganitong batang divine doctor ang River City? Matapos mailapat ang ikawalong karayom, kumulog si Manuel Bennett, nagbabalik sa isa ang siyam na karayom, at naalis ang sakit. Nanlaki ang mga mata ni Joan Holman, at ang kanyang mga pupil ay naging mas maliwanag. Nang walang anumang paghinto, kinuha niya ang ikasyam na pilak na karayom at inilapat ang lahat ng kanyang lakas upang ilapat ito sa ikasyam na acupoint sa katawan ni David Herdman. Sa sandaling inilapat ang ikasyam na karayom, ang mukha ni David Herdman ay mahimalang bumalik sa normal, at ang kanyang tibok ng puso ay naging malakas at matatag. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang minuto, isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni David Herdman, pakiramdam niya ay nagliliyab ang kanyang tiyan, parang sesabog na. Kabanata 38, Pagpasok sa Grandmaster. Bukod dito, ang ibabang bahagi ng tiyan ni David Herdman ay nagsimulang maging pula, ang kulay ay lumalalim at nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Dr. Holman, ano ang nangyayari? Agad na nabalisa si Damon Herdman. May ilang mga disipulo din na balisang tumingin kay Joan Holman. Ang pisikal na kondisyon ni David Herdman ay nagsimulang bumuti, kaya bakit biglang nagkaroon ng mga problema? Master, ito. Naguguluhan din si Joan Holman, nakatingin kay Manuel Bennett na may nagtatakang ekspresyon. Hindi gaanong nagsalita si Manuel Bennett, ngunit dirdiretsyong naglakad papunta sa tabi ng kama, tinulungang tumayo si David Herdman, at sinabi sa malalim na boses, Leader Herdman, sundin mo ang mga tagubilin ko. Bahagyang kumunat ang noo ni David Herdman, hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Manuel Bennett. Gayunpaman, sa puntong ito, siya ay masyadong mahina upang labanan. Anak, ano ang sinusubukan mong gawin? Gustong sumugod ni Damon Herdman at ng iba pa para pigilan siya, ngunit pinigilan sila ni Joan Holman. Sinabi ni Joan Holman sa mahinang boses, magtiwala ka sa aking Panginoon, hindi niya sasaktan si Leader Herdman. Si Damon Herdman at ang iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at tumigil. Umupo nang naka-crosslegged at ituon ang iyong enerhiya sa iyong tiyan. Hindi gaanong nagpaliwanag si Manuel Bennett, diretso lang itong nagsalita. Bagamat hindi masaya si David Herdman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Joan Holman, sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin ni Manuel Bennett. Puna ng iyong katawan ng hangin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-intersect ang dragon at tiger sa tuktok ng mga ulap. Ang buong katawan ay lubusang dinadalisay ng mga agos ng hangin. Patuloy na maunawaan ang mga pagbabago ng katotohanan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Manuel Bennett, ang bawat salita ay matatag at makapangyarihan. Si David Herdman, kasunod ng mga salita ni Manuel Bennett, ay nagsimulang linangin ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, si David Herdman ay nagulat at natutuwa sa kanyang puso. Naintindihan niya. Tinutulungan siya ni Manuel Bennett na makapasok sa susunod na kaharian. Binitawan ni David Herdman ang mga pagdududa sa kanyang puso at sinimulang linangin ang kanyang enerhiya ng buong puso. Sa mismong sandaling ito, biglang naramdaman ni Damon Herdman at ng iba pa ang malalakas na aura mula sa katawan ni David Herdman. Nagulat si Damon Herdman sa kanyang puso. Hindi kaya ang kanyang ama ay talagang nakakalusot sa susunod na kaharian. Unti-unting lumipas ang oras. Sa pagpindot ng isang buhok, ang intensyon ay parang kuryente. Nang matapos ni Manuel Bennett ang kanyang huling pangungusap, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at direktang hinampas ang dibdib ni David Herdman. Matapos siyang sampilan, agad na umatras si Manuel Bennett. Puff! Ibinuka ni David Herdman ang kanyang bibig at nagbuga ng isang bibig ng madilim na pulang dugo. Anak, ang lakas ng loob mong salakayin ang tatay ko, nililigawan mo si kamatayan. Galit na umungal si Damon Herdman at sumugod kay Manuel Bennett. Tumigil ka. Sigaw ni David Herdman, pagkatapos ay diretsyong gamulong mula sa kama, lumapit kay Manuel Bennett na nakakamao ang mga kamay, at lumuhod sa isang tuhod. Salamat, Mr. Bennett, sa pagtulong sa akin na malagpasan ang hadlang.
Ako ay walang hanggang pasasalamat. Sa sandaling ito, natahimik ang buong kwarto. Lahat ay nakatitig sa kawalan sa eksenang nasa harapan nila, natulala. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang buhay ni David Herdman ay nabitin sa isang hibla, ngunit ngayon ay maaari na siyang bumangon at makalakad. Bukod dito, sa pagtingin sa maningning na mga mata at maningning na kutis ni David Herdman, hindi siya mukhang nasaktan. Pinakamahalaga, ngayon lang sinabi ni David Herdman na tinutulungan siya ni Manuel Bennett na makalusot. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, nakita ko na malapit ka nang makalusot, kaya binigyan kita ng kamay. Maliit na pabor lang iyon. Tumayo si David Herdman at magalang na sinabi, maaaring isang maliit na pabor lamang ito para kay Mr. Bennett, ngunit ito ay isang pagbabago sa buhay na kabaitan para sa akin. Kung wala si Mr. Sa tulong ni Bennett, hindi lang ako makaka-recover sa mga sugat ko, pero hinding-hindi ako makakapatong sa hanay ng mga Grandmaster sa buhay ko. Ama, ikaw, naging Grandmaster ka na. Nanginginig ang buong katawan ni Damon Herdman, ang kanyang paghinga ay naging mabilis sa pananabik. Tumango si David Herdman, sa kabutihang palad, Mr. Tinulungan ako ni Bennett, kung hindi magiging ganoon kadali para sa akin na maging isang Grandmaster. Ang mga disipulo ay tuwang-tuwa, ang kanilang mga mukha ay namumula sa pananabik. Ang pinuno ng alayan sa wakas ay tumuntong sa kaharian ng Grandmaster. Sa wakas siya ay naging isang Grandmaster. Para sa mga martial artist, ang pagiging Grandmaster ay isang malaking hakbang sa kalidad. Kapag ang isang martial artist ay naging isang Grandmaster, ang kanilang kinabukasan ay magiging walang limitasyon, at maaari silang sumulong sa mas higit na lakas. Bukod dito, pagkatapos na maging Grandmaster ang pinuno, hindi lang siya kundi ang buong Heaven Martial Arts Hall ay magkakaroon ng mas malaking prestihiyo sa River City Martial Arts World. Saglit na nag-alinlangan si Damon Herdman, pagkatapos ay nagmamadaling humakbang pasulong, yumukod ng malalim kay Manuel Bennett, at sinabing, Mr. Bennett, pasensya na sa anumang pagkakasala na naidulot ko kanina. Patawarin mo ako. Ayos lang, hindi ko isinasapuso. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Mr. Ang laking kabaitan ni Bennett, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Emosyonal na napabuntong hininga si David Herdman, saka direktang kumuha ng bank card at ibinigay kay Manuel Bennett, Mr. Bennett, mayroong 30 milyon dito, mangyaring tanggapin ito. Alam kong hindi ito gaanong para sa iyo, ngunit ito ay isang tanda ng aking pagpapahalaga. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Gusto kong makipagkaibigan kay Mr. Bennett, at sana hindi mo ito pansinin. Siyempre hindi, gusto ko ring makipagkaibigan kay Leader Herdman. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, casual na tinanggap ang bank card, at ibinulsa ito. Biglang may naisip si Damon Herdman at sinabing, ay, tama, ama, tila may nagpadala sa iyo ng 100 taon na Heaven Mountain Snow Lotus noon, paano kung ibigay ito kay Mr. Bennett din? Nagliwanag ang mga mata ni David Herdman at mabilis niyang sinabi, oo, bilasan mo at kunin mo. Nagmamadaling lumabas ng silid si Damon Herdman. Pagkaalis ni Damon, kumuha ng Race Eta si Cyril Clancy at ibinigay ito kay Manuel Bennett, nagtanong, bagaman halos gumaling na ang mga sugat ni Leader Herdman, kailangan pa rin niya ng kaunting paggaling. Iniisip ko kung tama ang Race Eta na ito. Kinuha ni Manuel Bennett ang Race Eta at tiningnan ito, karamihan ay maayos, ngunit ang pagdaragdag ng 5 gramo ng Angelica sinensis at 3 gramo ng puting peony root ay mas mabuti. Saglit na nag-isip si Cyril Clancy at saka tinampol ang kanyang noo, oo, bakit hindi ko naisip iyon? Kaya, idinagdag ni Cyril Clancy ang Angelica sinensis at puting peony root sa Race Eta. Nang makita ang eksenang ito, ang mga pagdududa ni David Herdman ay ganap na napawi. Masyadong kamangha-mangha ang mga kasanayang medikal ng binatang ito, at talagang kwalipikado siyang maging master ng Dr. Holman at Dr. Clancy. Nang makumplito ang Race Eta, ibinigay ito ni Cyril Clancy kay David Herdman at sinabing, Leader Herdman,
basta't araw-araw kang umiinom ng gamot ayon sa Race 8 na ito, ganap na gagaling ang iyong katawan sa loob ng 1 linggo. Kinuha ni David Herdman ang Race 8, yumuko kina Joanne Holman at Cyril Clancy at sinabing, "Salamat, Dr. Holman at Dr. Clancy. Eto na ang bayad mo, tanggapin mo na." Pagkatapos ay sumulat siya ng 2 tseke para sa 10 milyon bawat isa at ibinigay ito kina Joanne Holman at Cyril Clancy. Ikinaway ni Joanne Holman ang kanyang kamay, "Leader Herdman, ngayon ang ating guro ang nagligtas sa iyo at tumulong sa iyo na gumawa ng isang tagumpay sa paglilinang, hindi ako at si Mr. Cowell. So, ipapasa natin ang pera." Umiling din si Cyril Clancy, ayaw tanggapin. Nagkunwaring galit si David Herdman at sinabing, "Kung hindi ninyo ito tatanggapin, hindi ninyo ako tinuturing na kaibigan." Ito. Hindi napigilan ni Joanne Holman na ngumiti, "Sige, sige, tatanggapin namin." Kaya, tinanggap ni na Joanne Holman at Cyril Clancy ang mga tseke. Lumitaw ang pagpapahalaga sa mga mata ni Manuel Bennett. Tila si Leader Herdman ay may prangka na karakter at karapat-dapat na makipagkaibigan. Ngunit sa sandaling ito, biglang sunod-sunod na hiyawan ang pumasok mula sa labas. Kabanata 39, hinahamon ang establishment. Ang pag-ikot ng kakilakilabot na hiyawan na ito ay nagpaalarma kina Manuel Bennett, David Herdman at iba pa. Anong nangyari? Si David, na may gulat na ekspresyon, ay nagmamadaling pumunta sa labas. Si Manuel Bennett at ang iba ay sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na si Manuel at ang iba pa sa martial arts training ground. Isang grupo ng mga alagad ng martial arts hall ang nakaharap sa isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng puting uniforme sa pagsasanay na may itim na bewang. Bukod dito, marami sa mga alagad ng martial arts hall ang nakahiga sa lupa at umiiyak sa sakit. Nang makitang lumabas si David Herdman, natigilan ang mga alagad. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nagtagal, ang lider ng alyansa ay nasugatan sa pagsasanay at hindi makabangon sa kama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang bumangon ang lider ng alyansa, ngunit mukhang masigla rin siya, parang mas mabuti pa kaysa bago ang pinsala. "Lider." Magalang na sumigaw ang lahat ng mga alagad, at saka tumabi. "Ama." Lumapit si Damon Herdman, hinawakan ang kanyang dibdib, na may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. "Kale, okay ka lang?" Kumunat ang noo ni David at nagtanong. "Pare, ayos lang ako." Umiling si Damon. "Sabi mo ayos ka lang, pero may 3 bali ka." Sabi ni Manuel Bennett at saka humakbang. Itinaas ang kanang kamay, nag-infuse siya ng true chi at idiniin ito sa dibdib ni Damon kung saan nabali ang mga tadyang. Kasabay ng kumakaluskos na tunog, ang 3 bali ng tadyang ni Damon ay naitama, at ang kanyang mga sugat ay gumaling. "O Diyos ko, ang aking mga tadyang ay naayos ng napakabilis." Natuwa si Damon at yumuko, "Salamat, Mr. Bennett." Ikinaway ni Manuel ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan ng pasasalamat. Si Joanne Holman at Cyril Clancy sa tabi niya ay parehong nagpakita ng pagtataka sa kanilang mga mata. Nakakamangha talaga si Master. Mas maganda pa ang bone setting technique niya kaysa kay Mr. Kay Harvey. Bulalas ni Joanne. "Hindi ba?" Tumango si Cyril Clancy at sinabing, "Kapag si Mr. Bumalik si Harvey, kailangan niyang makita ang bone setting technique ng Master para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay tingnan kung siya ay maglakas loob na sabihin na ang kanyang bone setting technique ay ang pinakamahusay sa River City." "Leader Herdman, lumabas ka na sa wakas." Sa sandaling ito, nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na namumuno sa kabilang grupo, ngunit ang kanyang wika sa East Nation ay medyo alanganin. Sinulyapan ni Manuel Bennett ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at naramdaman ang kanyang kaharian, innate complete. "Sino ang mga taong ito?" Tahimik na tanong ni Manuel. Sumagot si Damon, "Mr. Bennett, ang mga taong ito ay mula sa Ichimoku Karate Dojo. Ang nangunguna sa kanila ay ang Hall Master, si Sato Taro." "Oh." Huminto si Manuel, "Galing ba sila sa Socorro Country?" "Eksakto." Tumango si Damon. Dahan-daang tumango si Manuel.
Dahil sa malalim na puot sa pagitan ng dalawang bansa, wala siyang mabuting kalooban sa mga tao ng kaharian ng Sakura. Sato Taro, dinadala mo ang mga tao dito para salakayin at sakta ng aking mga alagad, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Malakas na tanong ni David Herdman. Ngumiti si Sato Taro at sinabi, pumunta lang ako dito para makipagpalitan ng ilang galaw kay Leader Herdman at umaasa na pagbibigyan mo ang aking hiling. Malamig na sinabi ni David Herdman, isang tal-unang general, ano ang dapat ipagpalit? Umiling si Sato Taro, Leader Herdman, natalo ako sa iyo noong nakaraan dahil hindi ako handa. Sa pagkakataong ito ay handa na ako at umaasa lamang na papayag ka sa maliit na kahilingang ito. Isang linggo na ang nakalipas, nasagasaan niya para gumawa ng pangalan sa River City. Gayunpaman, kahit na ang kanyang paglilinang ay kapantay ni David Herdman, natalo siya dahil mas malakas si David. Isa itong kahihiyan sa kanya. Inis siya, at naisipan niyang balikan si David mamaya. Ngunit ngayong umaga, nakatanggap siya ng balita na si David Herdman ay nasugatan sa pagsasanay kagabi, na labis na ikinatuwa niya. Kaya, muli siyang dumating kasama ang kanyang mga tao upang hamanin si David Herdman. Hanggat natalo niya si David Herdman, maibabalik niya ang kanyang karangalan, at ang pangalan ng Ichimoku Karate Dojo ay mauugong sa buong River City. Gayunpaman, ang nakapagtataka sa kanya ay si David Herdman ay dapat na nasugatan. Kaya bakit siya ngayon ay mukhang isang hindi nasaktan na tao? Hindi kaya siya ay talagang nasaktan at sinusubukan lamang na magmukhang kalmado? Sato Taro, walang hiya ka. Kapag nasugatan ang ating pinuno, tatakbo ka para hamanin siya. Anong gusto mo? Nanalo ka laban sa aming pinuno gamit ang mga kasuklam-suklam na taktika, hindi iyon maipagmamalaki. Kung gusto mo talagang humamon, maghintay hanggang ang aming pinuno ay gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ngayon ay mawala. Ang mga disipulo sa martial arts hall ay umuungal ng galit. Nang marinig ang mga salita ng mga alagad, ang mga alalahanin ni Sato Taro ay tuluyang naisantabi. Nasugatan pala talaga si David Herdman. So, sinasabi mo na hindi ka maglakas loob na tanggapin ang hamon ko. Nakangiting sabi ni Sato Taro, at saka nagpatuloy, kung hindi mo tatanggapin, ayos lang din. Ngunit kailangan mong ipahayag sa River City Martial Arts World na ang Heaven Martial Arts Hall ay hindi kasing ganda ng ating Ichimoku Karate Dojo. Bastos ka, kalokohan mo. Bullshit, bakit hindi kami kasing galing mo? Ang mga alagad ng Martial Arts Hall ay lalong nabalisa at hindi nasisiyahan. Ngumisi si Manuel Bennett sa kanyang puso. Kasuklam-suklam at walang hiya talaga ang lalaking ito. Bahagyang itinaas ni David Herdman ang kanyang kamay, at saka malakas na sinabi, Sato Taro, dahil gusto mo talagang lumaban, tutuperin ko ang hiling mo. Gayunpaman, kung natalo ka, dapat kang humingi ng tawad sa aking mga alagad. At saka, huwag kang humakbang sa loob ng ating Heaven Martial Arts Hall sa hinaharap. Oo naman. Ngumiti si Sato Taro at tumango. Leader, gusto mo ba talagang pumayag dito? Paano ang iyong mga sugat? Ang mga disipulo ay tumingin kay David Herdman na may pag-aalala. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Ikanaway ni David Herdman ang kanyang kamay. Nang makita ang kanilang pinuno na napakatiwala, ang mga disipulo ay hindi na nagsalita pa at naghiwa-hiwalay. Nagkalat din ang mga alagad ng Ichimoku Karate Dojo. Sa sandaling nagkahiwa-hiwalay ang mga alagad. Nang walang pagbati sa sinuman, mabilis na kumilos si Sato Taro na parang cheetah, at sinunggaban si David Herdman. Kasuklam-suklam. Walang hiya. Walang martial ethics. Malakas na nagmura ang mga alagad ng Martial Arts Hall. Ngunit lubusang hindi sila pinansin ni Sato Taro at nagpatuloy sa pagmamadali. Klang, klang, klang. Sa bawat hakbang niya sa lupa, nanginginig ang makapal na mga ladrilyo ng martial arts training ground at nagdudulot ng alikabok. Wala pang 3 segundo, tinakto ni Sato Taro ang layo na mahigit 10 metro at nilapitan si David Herdman. Hey! Siya ay tumalon, nagpakawala ng dagandong, at ang kanyang kanang kamay ay naging palad, na tumama sa ulo ni David Herdman.
Sa isang hampas ng palad, umihip ang malakas na hangin sa paligid niya at isang malakas na sonic boom ang umalingaw sa hangin. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang palad ni Sato Taro, itinaas ni David Herdman ang kanyang kanang braso para harangan. Bang! Malakas na tumama ang palad ni Sato Taro sa kanang braso ni David Herdman, na nagdulot ng mapurol na tunog. Napakalaki ng kapangyarihan ng palad na ito, tuwirang nabasag nito ang batong ladrillo sa ilalim ng mga paa ni David Herdman. Nang makitang hindi tumama ang kanyang unang pag-atake, mabilis na binago ni Sato Taro ang kanyang kilos, at sa paglapag niya, winalis niya ang kanyang kanang paa na parang bakal na latigo patungo sa baywang ni David Herdman. Si David Herdman ay muling nag-react, ang kanyang kaliwang braso ay lumihis pababa, at sa isang putok, muli niya itong hinaranggan. Matapos harangin ang sipa, sumugod si David Herdman, pinaikot ang kanyang kamao at inatake ang dibdib ni Sato Taro. Pumorma na kamao. Nang makita ang suntok na ibinato ni David Herdman, biglang naintindihan ni Manuel Bennett. Kaya nag-practice si David Herdman ng form fist. Ang form fist ay isang sinaunang Chinese boxing method na pinagsasama ang lakas at lambot, na ginagawa itong napakalakas. Habang naghahadyas ng suntok si David Herdman, lumiit ang mga mag-aaral ni Sato Taro at dali-dali niyang itinaas ang dalawang braso para depensahan. Sa isang putok, napaatras si Sato Taro. Umatras siya ng mahigit 10 metro bago huminto. Gayunpaman, hindi tumigil doon si David Herdman, sumugod siya at inatake si Sato Taro. Bomb-ontong hininga si Sato Taro, inilabas ang lahat ng kanyang lakas, at tinugon ng suntok si David Herdman. Ang suntok ay sobrang mabangis, na parang ang hangin mismo ay sumabog, na gumawa ng isang basag na tunog. Kabanata 40, Bugbog na parang aso. Lider ng alyansa, mag-ingat ka. Lider ng alyansa, umiwas ka dali. Takot ang mga alagad ng martial arts hall, sumisigaw ng babala. Kung hindi nasugatan ang pinuno ng alyansa, hindi sila mag-aalala. Ngunit ngayon ang pinuno ng alyansa ay nasugatan. Gayunpaman, hindi umiwas si David Herdman, pinilipat din niya ang kanyang kamao upang salubungin ang huwelga. Bang! Nagbanggaan ang mga kamao, nagdulot ng mapurol na tunog. Napaatras si Sato Taro ng 7 o 8 hakbang, umatras lang ng kalahating hakbang si David Herdman. Mabilis na pinatatag ni Sato Taro ang kanyang katawan, sunod-sunod na suntok kay David Herdman. Si David Herdman ay kalmado at nakolekta, madaling nakaharang sa lahat ng suntok na binomba sa kanya ni Sato Taro. Habang lumalaban si Sato Taro, lalo siyang naalarma, lalo siyang nagalit. Hindi ba nasugatan si David Herdman? Bakit may combat power pa rin siya? Bukod dito, nadama niya na ang lakas ng pakikipaglaban ni David Herdman ay bumuti ng malaki mula noong 1 linggo. Sa pagkakataong ito hindi na ako magpapatalo sa iyo. Umungol si Sato Taro, pinakilos ang kanyang lakas sa sukdulan, at muling sumuntok. Si David Herdman, na may hindi nagbabagong ekspresyon, ay muling pinaikot ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Ang suntok na ito ay lubhang nakakatakot, isang layer ng puting true chi ang nananatili sa kanyang kamao, na tila binago ito sa ulo ng isang tigre. Nagulat si Sato Taro, sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamao para makaiwas, ngunit huli na ang lahat. Bang! Malakas na nagsalpukan ang dalawang kamao, parang may kulog na gulat na sumabog sa patag na lupa. Ang susunod na segundo. Sumigaw si Sato Taro, direktang lumilipad palabas at bumabagsak ng mahigit 10 metro ang layo na may boom na tunog. Guru. Ang mga disipulo mula sa Ichimoku Karate Dojo ay sumugod upang tumulong, pinatayo si Sato Taro. Sato Taro, tumayo, ang kanang braso ay nagpapadala ng pananakit ng ulo, ang chi at dugo ng kanyang katawan ay kumukulo. Tumingin siya ng blanko kay David Herdman at sinabing, nagkaroon ka ba ng cultivation breakthrough? Tama. Nakatayo si David Herdman habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, nakapasok na ako sa Grandmaster Realm. Sa balitang ito, tuwang-tuwa ang mga alagad ng Martial Arts Hall. Lider ng alyansa, totoo ba?
Nakapasok ka na ba sa Grandmaster Realm? Magaling iyan, ang pinuno ng alyansa ay nakarating na sa Grandmaster. Ang lahat ng mga disipulo ay naglabas ng kanilang tononibik, na ikinakaway ang kanilang mga kamao ng buong Gallic. Hindi makapaniwalang sabi ni Sato Taro, pero hindi ka ba nasugatan? Paano ka magkakaroon ng breakthrough? Sinulyapan ni David Herdman si Manuel Bennett, at sinabing, salamat lahat kay Mr. Bennett, gumaling ang sugat ko, at nagkaroon ako ng cultivation breakthrough. Huminga ng malalim si Sato Taro at sinabing, I concede this fight. Aalis na kami. Pagkasabi nito, handa nang umalis si Sato Taro kasama ang kanyang mga alagad. Hawakan mo. Sigaw ni David Herdman, na pinipigilan silang umalis. Ano pa bang meron? Kumunot ang noo ni Sato Taro. Mataimtim na sinabi ni David Herdman, bago ang labanan, pumayag ka na kung matalo ka, ang paghingi ng tawad sa aking mga disipulo ang tamang gawin. May balak ka bang sirain ang iyong pangako? Ikaw. Matiim na tinitigan ni Sato Taro si David Herdman, pagkatapos ay bumantong hininga, na nagsasabing, sige, humihingi ako ng paumanhin. At kasama niyan, yumuko si Sato Taro kay David Herdman at sa iba pa. Ngunit, sa sandaling yumuko siya, ang mga mata ni Sato Taro ay kumikislap ng may katigasan, ang manggas ng kanyang kanang kamay ay naglabas ng isang punyal, itinutok ito sa dibdib ni David Herdman. Ama, lider ng alyansa. Nakita ni Damon Herdman at ng mga alagad sa gilid ang punyal sa kamay ni Sato Taro, lahat sila ay napasigaw sa gulat, sinusubukang pigilan ito. Gayunpaman, masyadong mabilis kumilos si Sato Taro, huli na sila. Maging si David Herdman ay hindi makapag-react ng mabilis. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na si Sato Taro ay gagawa ng ganoong kataksilan. Ngunit noong malapit nang tumusok ang punyal ni Sato Taro sa dibdib ni David Herdman. Whiz! Dumating ang isang pilak na karayom na sumipol, dama po sa punyal. Nakaramdam ng pananakit si Sato Taro sa kanyang palso, at ang kanyang punyal ay dumulas mula sa kanyang kamay. Bukod dito, ang kanyang katawan ay nabigla pabalik ng ilang metro ng pilak na karayom na ito. Ang eksenang ito ay pansamantalang namangha kay David Herdman at sa iba pa. Mr. Bennett, alam mo ba ang martial arts? Gulat na tanong ni Damon Herdman. Noong una ay inakala niya na si Manuel Bennett ay Katanji tangi lamang sa mga kasanayang medikal, ngunit hindi niya inaasahan na alam niya ang martial arts. Kung si Manuel Bennett ay hindi marunong martial arts, ang pilak na karayom na kanyang nabaril ay hindi magpapakita ng ganoong kalaking kapangyarihan. Natigilan din sina Joan Holman at Cyril Clancy. Noon pa man ay nakikita lang nila ang galing ni Manuel Bennett sa medisina, hindi nila alam na marunong si Manuel Bennett sa martial arts. Nagulat din si David Herdman. Ang hakbang na iyon na ipinakita ni Manuel Bennett ay maaari lamang isagawa ng isang Grandmaster. Baka. Agad na nagngangalit si Sato Taro, direktang sumugod kay Manuel Bennett. Ngayon lang niya halos makuha ang mga kamay niya, kahit hindi niya mapatay si David Herdman ay maaring mapahamak siya ng husto. Ngunit hindi inaasahan na ang batang brat na ito ay hamarang sa kritikal na sandali. Baka ang lolo mo. Si Manuel Bennett ay humakbang pasulong, direktang ibinaba ang kanyang palad. Sampal. Hindi pa man lang nakakalapit si Sato Taro nang matamaan ng husto ang mukha nitong palad, lumipad siya ng 5 o 6 na metro ang layo. Swin! Sumigaw si Sato Taro, bumangon at muling sumugod kay Manuel Bennett. Huwag magsalita ng mga salita ng tao, magsalita ng wika ng ibon. Muling ibinaba ni Manuel Bennett ang kanyang palad, pinalipad si Sato Taro. Matapos ilunsad ang Sato Taro, gumalaw ang katawan ni Manuel Bennett, agad na lumitaw sa harap ni Sato Taro. Pagkatapos, inabot ng kanyang kaliwang kamay, hinawakan ang kwelyo ng lalaking ito, pinatayo siya, sunod-sunod na sampal, partikular na tina-target ang mukha ng lalaking ito. Sa pagtawag mo sa akin ng baka. Sampal. Para sa pagtawag sa akin ng swine. Sampal. Sa pagiging kasuklam-suklam. Sampal. Sa pagiging walang hiya. Sampal. Para sa hindi pagsunod sa martial virtue.
Sampal, sampal, sampal. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na malutong na pagsabog sa buong martial arts training ground, na ikinagulat ng lahat na naroroon. Ano ba, sino ba itong lalaking ito? Masyado siyang mabangis. Di ba, innate perfect martial artist si Sato Taro, ngayon binubugbog na siya ng walang lakas na lumaban. Hindi lang hindi marunong lumaban, binubugbog lang siya na parang aso. Ang mga disipulo ng Heaven Martial Arts Hall ay nag-uusap sa isa't isa, ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay puno ng paghanga. Ang mga disipulo sa Ichimoku Karate Dojo ay gustong lumapit upang tumulong, ngunit sa sulyap ni David Herdman, hindi sila nang ahas na kumilos. Pagkatapos ng 12-dosenang mga sampal, direktang inihagis ni Manuel Bennett si Sato Taro sa lupa at pinagsabihan, mabilis kang lumuhod at humingi ng tawad. Nabugbog na si Sato Taro na parang ulo ng baboy, namumugto na ang mukha, umaagos ang dugo sa ilong at bibig, pati ang ilan sa kanyang mga ngipin ay natanggal. Humihingi ako ng paumanhin, huwag patulan, huwag na patulan pa. Nanginginig sa takot si Sato Taro, lumuhod kaagad, nagmamadaling humingi ng tawad, sorry. Wala siyang choice, masyadong nakakatakot itong binatang kaharap niya. Sa harap niya, wala siyang lakas na lumaban. Mawala ngayon. Ikan-away ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Oo. Napalunok si Sato Taro, tumayo, kinuha ang kanyang mga alagad, at tumakas mula sa martial arts hall sa takot. Kabanata 41, Nakahanap ng Kayamanan. Nang umalis si Sato Taro at ang iba pa, tumahimik ang buong martial arts training ground. Damon Herdman na humahangang sinabi, Mr. Bennett, hindi ko inasahan na hindi lamang ang iyong mga medikal na kasanayan ay napakahusay, ngunit ang iyong lakas sa martial arts ay napakalakas din. Dati, akala niya ay hindi marunong ng martial arts si Manuel Bennett. Pero ngayon, hindi lang martial arts ang alam niya, mas malakas na rin siya sa tatay niya. Mr. Bennett, maaari ko bang tanungin kung saang lupain ang iyong cultivation? Magalang na tanong ni David Herdman. Sa kanyang opinyon, ang paglilinang ni Manuel Bennett ay dapat na mas mataas kaysa sa kanya. Kung hindi, si Sato Taro ay hindi magiging ganap na hindi makakalaban. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, sa totoo lang, hindi ko alam kung saang lupain ako naroroon ngayon. Ito talaga ang katotohanan. Hindi niya alam kung anong kaharian ang katumbas ng midterm ng foundation establishment stage sa martial arts. Sinabi ni David Herdman, Mr. Bennett, dahil ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong pa. Si Manuel Bennett ay medyo walang magawa. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin, hindi niya talaga alam. Gayunpaman, ayaw niyang magpaliwanag pa. Mr. Bennett, narito ang 100 taon na Heaven Mountain Snow Lotus. Sa oras na ito, kinuha ni David Herdman ang isang kahon na gawa sa kahoy at ibinigay ito kay Manuel Bennett. Salamat. Nagpasalamat si Manuel Bennett at saka tinanggap ang kahon. Matapos makuha ang 100 taong Heaven Mountain Snow Lotus, siya ay isang purple dragon root na lang ang layo mula sa pagpino ng Gathering Spirit Peel. Pagkatapos, nakipagpalitan si Manuel Bennett ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kina David Herdman at Damon Herdman at umalis sa Martial Arts Hall. Matapos panoorin ang pag-alis ni Manuel Bennett, binawi nina David Herdman at Damon Herdman ang kanilang mga tingin. Pare, saang kaharian may Mr. Pumasok si Bennett? Tanong ni Damon Herdman. Hindi ako sigurado. Umiling si David Herdman at sinabing, gayunpaman, sigurado ako na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa akin, at maaaring siya ay nasa huling yugto ng Grandmaster o kahit na ang dakilang kasakdalan. Late Stage Grandmaster. Great Perfection. Nanlaki ang mga mata ni Damon Herdman, Mr. Si Bennett ay nasa early 20s pa lang, at nakapasok na siya sa Grandmaster realm. Nakakatakot yan, Mr. Si Bennett ay hindi ordinaryong tao, at malamang na siya ay isang namumukod tanging binata na pinangalagaan ng isang pamilya ng martial arts. Sinabi ni David Herdman, pagkatapos ay nagpatuloy, Kale, dapat kang makipag-ugnayan kay Mr.
Bennett nang mas madalas at panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanya sa hinaharap. Kung si Mr. Si Bennett ay maaaring magbigay sa iyo ng ilang patnubay, ang iyong paglilinang ay tiyak na tataas sa ibang antas. Oo, ama. Malakas na tumango si Damon Herdman. Pagkatapos umalis sa Martial Arts Hall, tinawagan ni Manuel Bennett si Julia Stewart at nalaman na nasa kumpanya pa rin siya, kaya pinababa niya si Joanne Holman sa entrance ng East Beauty Pharmaceuticals. Noong una ay gusto siyang imbitahan ni Joanne Holman para sa hapunan, ngunit tumanggi siya. Pagkababa ng sasakyan, inilagay ni Manuel Bennett ang 2 kahon na gawa sa kahoy sa kanyang storage ring at pumasok sa kumpanya. Pagsakay sa elevator, nakarating siya sa 28th floor. Gabi na ngayon, at karamihan sa mga empleyado sa kumpanya ay umalis na. Dumiretso si Manuel Bennett sa pintuan ng President's Office at kumatok sa pinto. Pasok po kayo. Lumabas ang boses ni Julia Stewart. Itinulak ni Manuel Bennett ang pinto at pumasok, nakita si Julia Stewart na abalang nagtatrabaho sa kanyang mesa. Ang liwanag ay suminag sa kanyang walang kapintasang mukha, na naglalabas ng maningning na kinang, maselang katangian, at walang kapantay na kagandahan. Kahit hindi dahil sa konstitusyon ng babae, gugustuhin pa rin niyang makasama ito. Manuel, bumalik ka na. Nang tumangala si Julia Stewart at nakita si Manuel Bennett na pumasok, bakas ng pagkagulat at kagalakan ang mga mata niya. Mabilis siyang tumayo at lumapit, excited na sinabi, Manuel, hindi talaga ako makapagpasalamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin makukuha ang respeto ng Chaplin family. Kung hindi dahil sa iyo, ang aming East Beauty Pharmaceutical ay maaaring nadidend na ng Prosperity Pharmaceutical sa pagkakataong ito. Bukod dito, sinabi ng team leader na si Luis na kung gagamitin natin ang secret recipe ng Rouge Jade Liquid, para makagawa ng mga produkto, tiyak na makakagawa tayo ng magandang turnaround at mabawi ang merkado. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, no need to thank me, you are my fiancé, natural na tutulungan kita. At saka, hindi ba ito ang kasunduan natin? Sinabi mo na hanggat maaari kong matulungan ang East Beauty Pharmaceuticals sa pamamagitan ng krisis na ito, patuloy kang makakasama sa akin. Tinitigan ni Julia Stewart si Manuel Bennett at sinabing, Manuel, hindi ko talaga inaasahan na bibigyan mo ako ng ganoong kalaking sorpresa. Dati, akala ko nagbibiro ka, nagyayabang, pero hindi ko akalain na maglalabas ka talaga ng ganoon kamahal na secret recipe. Dahil iyon ang kaso, handa akong magpatuloy na makasama ka. Kung makakaya natin hanggang dulo, magpapakasal tayo. Kung hindi tayo makakarating sa dulo, masisira na natin ang ating engagement, paano na? Oo naman. Tumango si Manuel Bennett. Lumingon ang mga mata ni Julia Stewart, at tinanong niya, Manuel, talagang malaki ang ginawa mo sa akin sa pagkakataong ito, paano ako magpapasalamat sa iyo? Hindi na kailangang magpasalamat, para sa akin, wala lang. Nagkibit balikat si Manuel Bennett at sinabing, kung kinakailangan, maaari akong maglabas ng mas magagandang beauty secret recipe. Nanlaki ang mga mata ni Julia Stewart, you have even better beauty secret recipes. Oo naman. Ngumisi si Manuel Bennett at nagtanong, kilala mo ba sina Annie Austin, Jeanette, Janie, at Frances? Oo naman. Tumango si Julia Stewart, si Annie Austin ay asawa ng hari ng kanlurang Chu, sina Jeanette at Janie ay mga asawa ni na Sansei at Joyu, at si Frances ay asawa ni Clancy. Silang apat ay sikat na dilag sa kasaysayan, kilalang kilala sa bawat kabahayan, kaya hindi mo ako mapipigilan. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, mayroon akong beauty secret recipes na ginagamit ng apat na dilag na ito. Ano? Nang inag ang katawan ni Julia Stewart, at umupo siya ng tuwid, ikaw. Mayroon kang mga beauty secret recipe na ginamit nitong apat na dilag. Oo. Tumango si Manuel Bennett, at pagkatapos ay nagtanong, kilala mo rin ba ang pinakasikat na apat na kagandahan sa kasaysayan? Oo. Tumango si Julia Stewart, hindi ba sila Mercedes, Angelina West, Dao Chan, at Yang Guifei?
Tumaas ang kilay ni Manuel Bennett at sinabing, "I have the beauty secret recipes used by these four beauties." Bago bumagsak ang kanyang mga salita, diretsyong naglakad si Julia Stewart patungo kay Manuel Bennett, namumula ang mukha niya sa excitement. "Seryoso ka? Mayroon ka ba talagang mga beauty secret recipe na ginamit nitong apat na beauties?" "Siyempre, totoo ito, at mayroon pa akong ilan pang mga lihim na recipe para sa pangangalaga ng kalusugan." Bahagyang tumawa si Manuel Bennett, pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang at diretsyong umupo sa sofa. "Huwag kang masyadong excited, medyo kinakabahan ako." Itinulak ni Julia Stewart si Manuel Bennett sa sofa, huminga ng malalim, at sinabing, "Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro sa akin?" Seryosong sinabi ni Manuel Bennett, "Sinasabi ko ang totoo." Mariing tinitigan ni Julia Stewart si Manuel Bennett, halos kumikinang ang kanyang mga mata. "Nakahanap ako ng kayamanan. Nakahanap talaga ako ng kayamanan." Hanggat may lalabas ni Manuel Bennett ang mga lihim na recipe na ito, hindi magiging mahirap para sa East Beauty Pharmaceuticals na dominahin hindi lamang ang East Nation market kundi maging ang overseas market. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na kiligin, pakiramdam niya ay tinutukan siya ng babaeng leopardo. Pagkatapos ng isang tahimik na sandali, biglang sinabi ni Julia Stewart, "Nakapagdesisyon na ako." Nagpa siya kung ano. Nagulat si Manuel Bennett sa biglang pagsabog ng babae. Sinabi ni Julia Stewart, "Gagawin ko ngayon ang isang kontrata at ililipat sa iyo ang 20% ng mga shares na pagmamay-ari ko." Kabanata 42 Ikaw lang. Ilipat ang mga bahagi sa akin. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, "Kalimutan na natin ito. Ikaw ang aking mapapangasawa, kung ano ang akin ay sa iyo." Hindi na kailangang maging malinaw tungkol dito. Hindi pwede. Direkta siyang pinutol ni Julia Stewart, at sinabing, "Ang bawat lihim na race eta na ibinibigay mo ay napakahalaga at maaaring magpatalsik sa East Beauty Pharmaceuticals. Kaya, dapat kong bigyan ka ng kaukulang pagbabalik. Dapat mong tanggapin ang 20% shares na ito. Kung hindi, hindi ako mapakali sa paggamit ng lihim mong race eta." Kaya naman, marami ang pinag-isipan ni Julia Stewart. Ngayon pa lang kasi sila ni Manuel engaged, hindi kasal, at hindi pa nila nerehistro ang kasal nila, kaya hindi talaga sila mag-asawa. Ibig sabihin, maaaring umalis si Manuel anumang oras sa hinaharap. Pero kung may tali niya si Manuel sa kumpanya, kahit hindi niya ito mapapangasawa mamaya, magiging bahagi pa rin siya ng kumpanya. With this, nagmamadaling umalis si Julia sa opisina. Ilang sandali pa. Pumasok si Julia na may hawak na 2 kontrata. Umupo siya sa sofa, kumuha ng signing pen at silk paste, pinirmahan ang magkabilang kontrata at idiniin ang kanyang handprint sa mga iyon. Pagkatapos ay ibinigay niya ang signing pen at seal paste kay Manuel, na nagsasabing, "Kailangan mo lang pirmahan at pindutin ang iyong handprint, at ang 20% shares ay magiging iyo." Ibig sabihin, ikaw ang magiging pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, at masisiyahan ka sa dibidendo bawat taon. "Sige, pirmahan mo at pindutin ang iyong handprint." Walang magawang sabi ni Manuel, "Julia, actually, hindi mo kailangang gawin ito. In the future, kahit hindi talaga tayo makakasama, ibibigay ko sa'yo lahat ng secret prescriptions bago ako umalis." "Hindi pwede." Umiling si Julia at sinabing, "Kung hindi mo kukunin ang shares, hindi ako magiging secure." "Sige, naiintindihan ko." Huminga ng malalim si Manuel, saka pinirmahan ang kanyang pangalan at pinindot ang kanyang handprint sa kontrata. Okay, ang kontrata ay may bisa. Iniabot ni Julia Stewart ang kanyang kamay kay Manuel, ngumiti ng mahina, "Manuel, simula ngayon, ikaw na Mr. Bennett ng kumpanya." Si Mr. Bennett, "Mangyaring bigyan mo ako ng iyong gabay sa hinaharap." Magiliw na ngumiti si Manuel, hinawakan ang kamay ng babae, "Pakiusap, bigyan mo ako ng iyong gabay." Matapos tanggalin ang kontrata, tinanong ni Julia, "Naghapunan ka na ba?" "Hindi pa." Umiling si Manuel. Sabi ni Julia, "Hindi rin ako nagdi-dinner. Paano kung ililibre kita ng masarap?" "Oo naman." Tumango si Manuel bilang pagsang-ayon.
Pagkatapos, kinuha ni Julia ang kanyang bag at lumabas ng opisina kasama si Manuel. Sumakay sila ng elevator papunta sa underground parking lot, at pinalayas ni Julia si Manuel mula sa kumpanya. Nagmaneho siya ng mahigit kalahating oras bago nakarating sa isang night market street. Tag-araw noon, at napakasigla ng night market, na maraming tao ang umiinom at kumakain ng skewer. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, sinundan ni Manuel si Julia sa night market street. Iba't ibang maliliit na tindahan ang nakahanay sa magkabilang gilid ng kalye, na nag-aalok ng lahat ng uri ng pagkain, inumin, at libangan. Habang magkatabing naglalakad ang dalawa sa kalye, naakit ni Julia ang maraming tingin ng mga lalaki sa kanyang napakataas na rate ng paglingon. Samantalang si Manuel, tuluyan na siyang hindi pinansin. Sa kanilang mga mata, si Julia ay parang isang maselang bulaklak, habang si Manuel ay isang tumpok lamang ng dumi ng baka. Maya-maya, huminto si Julia sa entrance ng isang restaurant, "Dito na tayo kumain." Ha! Biglang natigilan si Manuel, napatingin kay Julia na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Tila naisip ni Julia kung ano ang iniisip ni Manuel at nakangiting nagtanong, "Nagulat ka ba na ako, ang presidente ng isang malaking kumpanya, ay dinala ka sa isang stall sa tabi ng kalsada?" Tumango si Manuel, iyon nga ang iniisip niya. Ipinikit ni Julia Stewart ang kanyang kaakit-akit na mga mata at nakangiting sinabi, "Bagaman madalas akong pumunta sa malalaking restaurant para kumain, paminsan-minsan ay nasisiyahan din ako sa mga stall sa tabi ng kalsada. Sasabihin ko sa iyo, halos kumain na ako sa night market street na ito. Ang sarap talaga ng mga pagkain sa restaurant na ito, subukan mo lang." Pagkasabi nun, natural na humanap ng table si Julia at umupo. Sinundan siya ni Manuel Bennett. "Little Julia, matagal ka nang nakarating dito." Sa oras na ito, dumating ang isang medyo may edad na babae. Napangiti si Julia at sinabing, "Tita Winkler, medyo naging busy kasi ako kanina, kaya hindi ako nakapunta. Pero may oras ako ngayon kaya nagpasya akong sumama." "Boyfriend mo ba ito?" Lumingon si Tita Winkler para tingnan si Manuel. Itinama ni Manuel, "Hindi boyfriend, kundi fiancé." "Ano? Fiancé?" Biglang natigilan si Tita Winkler, at saka humagalpak ng tawa, "Little Julia, hindi ko akalain na magkakaroon ka pala ng fiancé pagkatapos ng ilang oras na hindi kita nakita. Mabuti, laging sinasabi ni Auntie na hayaan kang makahanap ng kasintahan ng mabilis para magkaroon ka ng maaasahan. Mamayang gabi, gagamutin ka ni Auntie, umorder ka ng kahit anong gusto mong kainin." Namula agad ang magandang mukha ni Julia. Gusto niyang pabulaanan, ngunit totoo ang sinabi ni Manuel, at hindi niya alam kung paano pabulaanan. Kaya, tinitigan niya ng masama si Manuel, senyales na huwag magsalita ng walang kaparirikan. Nagkunwaring walang nakita si Manuel at nagpatuloy sa pag-inom ng tubig mag-isa. Huminga ng malalim si Julia, saka kinuha ang menu para mag-order. Pagkatapos umorder ng mga pinggan, tinanong ni Julia, "Gusto mo bang uminom ng beer?" Nagkibit-balikat si Manuel, "I don't mind, but can you drive after drinking?" "Mayroon akong nakatalagang driver, walang problema." Kinaweyan ni Julia ang kamay at umorder pa ng ilang bote ng beer. Pagkatapos mag-order, sinabi ni Julia, "Tita Winkler, we'll have this." "Okay, sandali." Pumayag naman si Tita Winkler at saka umalis. Nang makaalis si Tita Winkler, diretsyong nakatingin si Julia kay Manuel, nag-aalangan na magsalita. Hinawakan ni Manuel ang ilong at sinabing, "Julia, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, huwag mo akong titigan ng ganito. Alam kong gwapo ako, pero kapag tinatitigan mo ako ng ganito, mapapahiya ako." Narcissistic. Napamulat ng mata si Julia at sinabing, "Manuel, nalilito talaga ako. Malinaw na mayroon kang napakataas na kasanayan sa medikal, napakaraming hindi mabibili ng mga lihim na race eta, at ang iyong mga kasanayan sa militar ay mahusay din. Hindi mo kailangang maging engaged sa akin, at maaari ka pa ring magkaroon ng maayos na buhay. So, bakit ka pumayag na pakasalan ako sa hiling ng lolo ko?"
Tumaas ang isang kilay ni Manuel at sinabing, kung sasabihin ko sa iyo na ito ay dahil maganda ka at kahawig ng isang celestial na immortal, maniniwala ka ba sa akin? Hindi ako naniniwala. Umiling si Julia at sinabing, kapag naging matagumpay ka, iba't ibang dilag ang maaakit sa iyo. Sinabi ni Manuel na kalahating biro at kalahating seryoso, siguro makakatagpo ako ng hindi mabilang na mga dilag sa hinaharap, ngunit palagi kang magiging isa at nag-iisa. Kahit alam niyang nagbibiro si Manuel, ramdam pa rin ni Julia na bumilis ang tibok ng puso niya at uminit ang mukha. Tinalikuran niya ang ulo niya at inis na sinabi, kalimutan mo na kung ayaw mong sabihin. Tumawa si Manuel at sinabing, the reason I'm engaged to you is indeed due to some reasons. Gayunpaman, hindi ko masasabi sa iyo ngayon, ngunit malalaman mo sa hinaharap. Okay. Tumango si Julia at sinabing, sana masabi mo sa akin in the future, ayoko nang niloloko. Naiintindihan. Tumango si Manuel. Pagkaraan ng ilang sandali ay inihain na ang mga plato ng ulam at mga salansan ng mga skewer. Binuksan ni Julia ang isang bote ng beer, nagsalin ng baso para sa kanyang sarili at kay Manuel, pagkatapos ay itinaas ang baso, Manuel, salamat sa pagbibigay mo ng napakagandang secret recipe, na nakikita ko ang kinabukasan ng East Beauty Pharmaceuticals, cheers! Kabanata 43, iniimbitahan ka ng Dragon Master. Cheers! Itinaas din ni Manuel Bennett ang kanyang baso. Pinagsalikop nila ang kanilang mga baso, at sabay-sabay na uminom ang dalawa ng malamig na beer. Ha! Si Julia Stewart ay humigop ng alak at sinabing, ang pressure sa puso ko sa mga araw na ito ay talagang sobra, at medyo nakaka-relax lang ako ngayon. Uminom ulit tayo ng magandang inumin kapag nabawi ng kumpanya ang merkado, okay? Sure, papakinggan kita. Nakangiting tumango si Manuel Bennett. Sa nalalabing panahon, sina Manuel Bennett at Julia Stewart ay nasiyahan sa mga pagkain at inuming may alkohol habang nag-uusap. Sa trabaho, ang babae ay ang presidente, isang malakas na babae na nasa taas. Pero sa buhay, down to earth ang babae. Ang panig na ito ni Julia ang nagpalakas ng pagmamahal ni Manuel Bennett sa kanya. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming oras ang lumipas? Damn it, lumabas kayong lahat. Isang magaspang na boses ang lumabas. Lumingon si Manuel Bennett at nakita ang isang grupo ng mga thug na may mga dragon at tigre na nakapinta sa kanilang mga katawan at may hawak na mga bututo na naglalakad. Nangunguna ang isang lalaking naka-floral shirt na may suot na malaking gold chain. Nang makitang dumating ang mga taong ito, maraming bisita ang nagmamadaling tumayo at umalis. Mr. West, bakit ka nandito? Si Tita Winkler, na puno ng ngiti ang mukha, ay mabilis na lumakad. Nagsindi ng sigarilyo si Baldhead at sinabing, Elder Sister Winkler, kailan mo babayaran ang pera? Ha! Natigilan si Tita Winkler at sinabing, Mr. West, hindi ba ako nagbayad sa simula ng buwan? Bakit kailangan kong magbayad ulit? Malamig na tumawa si Baldhead at sinabing, iba na ang sitwasyon ngayon. Kailangan mong magbayad ng 2 beses sa isang buwan, magmadali at maglabas ng 5,000 yuan. Ano? 5,000. Nagbago ang mukha ni Tita Winkler, Mr. West, binayaran na kita ng 5,000 sa simula ng buwan. Bakit kailangan kong magbayad ng isa pang 5,000 ngayon? Maaari ba tayong magbayad ng mas mababa? Hindi bababa sa kahit 1 sentimo. Umiling si Baldhead, sinabi, bilasan mo at bayaran ang pera. Ito. Biglang nahirapan si Tita Winkler. Siya ay orihinal na may maliit na negosyo, at ang pagkuha ng 10,000 yuan sa isang buwan upang bayaran ay talagang masakit para sa kanya. Ano ito? Galit na sumigaw si Baldhead, sinipa ang isang mesa, bayaran mo kaagad, kung hindi, dudurugin ko ang tindahan mo. Nakiusap si Tita Winkler, Mr. West, hindi ako kumikita ng malaki ngayong buwan. Pakiusap, maaari ba kaming magbayad ng mas mababa? Mababa ang aking puwet. Malakas na nagmura si Baldhead at direktang sinampal ang mukha ni Tita Winkler. Napasigaw si Tita Winkler sa sakit at bumagsak sa lupa. Ikaw bastard, ang lakas ng loob mong saktan ng asawa ko.
Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Sa puntong ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumugod sa labas ng tindahan at sumugod patungo sa bald head. Umalis ka na. Malamig na sigaw ni bald head at sinipa ang nasa katanghaliang gulang na lalaking lumilipad. Sinisikap nilang itaboy tayo sa ating kamatayan. Hindi ba iyon ang totoo? Nagpunta sila mula sa pagkolekta ng pera isang beses sa isang buwan hanggang ngayon sa pagkolekta ng 2 beses sa isang buwan at itinaas ang presyo mula 3,000 hanggang 5,000. Sino ang makatiis ng gayong paghihirap? Anong magagawa natin? Sila ay mula sa East Union, at kaming mga ordinaryong tao ay hindi kayang guluhin sila. Bagamat nakiramay ang mga nanonood sa mag-asawa, wala silang lakas at hindi man lang naglakas loob na magsumbong sa pulisya. Lalong naging proud si bald head. Nagbuga siya ng usok at sinabing, bibigyan kita ng 3 minuto. Magmadali at magbayad ng pera. Kung hindi ka magbabayad, hindi na muling magbubukas ang iyong tindahan. Magsisimula na ang countdown. Bago bumagsak ang kanyang mga salita. Biglang sumigaw si bald head at diretsyong lumipad palabas, natamba ang isang hanay ng mga mesa. Tumalsik sa kanya ang sabaw at tubig sa mga mesa. Sino ang sumipa sa akin? Umuungal ang kalbo nang bumangon sa lupa. Sinapak kita, anong gagawin mo dyan? Ang lahat ay tumingin sa direksyon ng boses, at ang kanilang mga tingin ay nahulog kay Manuel Bennett. Mabilis na tinulungan ni Julia Stewart ang mag-asawa na makatayo. Sa isang mabangis na ekspresyon, lumapit si bald head at sinabing, naglakas loob ka bang manindigan para sa mga taong ito? Alam mo ba kung sino tayo? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung gagawin mo ito? Sabihin mo sa akin, sino kayo? Casual na tanong ni Manuel Bennett. Ayaw muna niyang makialam sa negosyo ng iba. Ngunit nang makitang si Julia Stewart ay may magandang relasyon sa may-ari ng tindahang ito, at si Tita Winkler ay isang mabuting tao, nagpasya siyang tulungan sila. Mabangis na sinabi ni bald head, kami ay mula sa East Union. Pagmamay-ari namin ang kalyeng ito. Kung matalino ka, babayaran mo ako ng 100,000 yuan, lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay maaari kong isipin na palayain ka. Binata, salamat sa pagtayo mo para sa amin, ngunit ang mga taong ito ay hindi madaling harapin, dapat kang umalis. Nagmamadaling lumapit si Tita Winkler na may pag-aalala sa mukha. Sinabi ni Manuel Bennett, huwag kang mag-alala, Tita Winkler, mayroon ako nito. Pagkatapos, tumingin siya kay bald head at sinabing, wala akong pakialam kung taga East Union ka man o West Union, scram. Damn it, humihingi ka lang ng kamatayan, pagbibigyan ko ang hiling mo. Lalong nagalit si bald head, at sabay wave ng kanyang kamay, iniutos niya, ibaba mo siya. Sa kanyang utos. Isang grupo ng mga thug na armado ng mga batuta ang sumugod kay Manuel Bennett. Sa isang mabilis na paggalaw, naiwasan ni Manuel Bennett ang kanilang mga pag-atake na parang tigre sa gitna ng isang grupo ng mga lobo. Wala pang ilang segundo, natamba na niya ang lahat ng mga tulisan. Sa pagsaksi sa eksenang ito, natulala ang mga nanunood. Sino itong binata? Napaka-impressed niya. Sayang, na-offend niya ang mga taga-East Union. Siguradong tapos na siya. Nagbulungan ang karamihan, hinahangaan si Manuel Bennett habang nag-aalala para sa kanya. Medyo natagalan bago makabawi si bald head sa pagkagulat. Tinitigan niya si Manuel Bennett na may takot sa kanyang mga mata at mabangis na sinabi, maghintay ka, tatawag ako para sa backup. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang cellphone, handa siyang tumawag. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na Mercedes-Benz Big G ang nagmaneho mula sa malayo at huminto sa pasukan. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ang isang matangkad, malakas, at determinadong mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si bald head ay nanginginig sa takot at sumugod. Kuya Lobo, bakit ka nandito? Lumalabas na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Megan Jordan, isa sa 5 dakilang hari ng East Union, na kilala bilang, matako na lobo. Baliw na aso. Sumimangot si Megan Jordan at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para mangolekta ng pera.
Mabilis na sagot ni Baldhead, pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit ang batang iyon ay puwersahang tumayo para sa tindahang ito at sinaktan ang ating mga kapatid. Wolf brother, kailangan mong ipaghiganti kami at turuan ang batang iyon ng leksyon. Sampal. Hinamplas ni Megan Jordan ang Baldhead sa mukha, pinalipad siya. Nagulat ang kanyang mukha, tinakpan ni Baldhead ang kanyang pisngi at sinabing, "Kapatid na lobo, bakit mo ako sinaktan?" Dahil naramdaman ko iyon. Umungol si Megan Jordan, sinipas si Baldhead sa lupa. Hiniling sa kanya ng Dragon Master na imbitahan si Manuel Bennett, dahil gusto niyang i-recruit si Manuel Bennett sa East Union. Pero sinong mag-aakala na ang lokong ito ay makakasakit na naman kay Manuel Bennett? Galit na galit ito sa kanya. Kung guluhin niya ang plano ni Dragon Master, ano ang gagawin niya? Mabilis siyang naglakad patungo kay Manuel Bennett, bahagyang yumuko, at sinabing, "Mr. Bennett, iniimbitahan ka ng Dragon Master." Nakikita ang eksenang ito. Ang lahat ng mga taong naruroon ay natulala at lubos na nabigla. Kabanata 44, Mag-isa. Bagamat hindi nila kilala si Megan Jordan. Ngunit nang makita ang kalbong ulo na magalang na tinatrato si Megan Jordan, alam nila na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tiyak na isang malaking figure. Ngunit ang malaking figurang ito ay kumilos ng magalang sa harap ng binatang iyon. Kaya't hindi ba't mas malaki ang figure ng binatang ito? Lalo na ang kalbo at ang mga magkahalong lalaki, nanginginig ang buong katawan, sa takot na parang lilipad ang kanilang mga kaluluwa. Bukod sa Dragon Master, hindi pa nila nakita si Wolf Brother na nagpakita ng ganoong paggalang sa sinuman. Hindi nila maiwasang magtaka, sino ba ang binatang ito? Maging si Julia Stewart ay sobrang nalilito. Alam niyang noon pa man, binugbog ni Manuel Bennett si Megan Jordan, dahilan para mawalan ito ng mukha sa engagement banquet. Logically, Megan Jordan should hate Manuel Bennett, pero bakit napaka-respeto niya ngayon? Si Manuel Bennett ay may naguguluhan ding ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, "Para saan ako inimbitahan ni Sheridan Jules?" Ngumiti si Megan Jordan at sinabing, "Mr. Bennett, sinabi ng Dragon Master na gusto kanyang imbitahan para makipag-usap." Lalong nagulat si Manuel Bennett, "You East Union want to kill me, why do you still want to talk to me?" Tumawa si Megan Jordan at sinabing, "Mr. Bennett, walang intensyon ang Dragon Master na patayin ka, ngunit labis niyang hinahangaan ka at gusto kanyang makausap." Nag-isip sandali si Manuel Bennett at nagpas siyang sumama sa lalaking ito. Gustong makita kung anong uri ng hidden agenda ang nasa isip ng tinatawag na Dragon Master. Sa pag-iisip nito, walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, "Maaari kitang samahan sa isang paglalakbay." Gayunpaman, huwag nang mangolekta ng pera mula sa tindahang ito sa hinaharap. Tumango si Megan Jordan, pagkatapos ay sinigawan ng kalbong ulo, "Gago, kung maglakas loob kang pumunta dito muli, babaliin ko ang iyong mga paa." Sa sobrang takot ng kalbong ulo ay pawis na pawis, at agad na nagpahayag ng kanyang posisyon, "Kapatid na lobo, hindi na ako pupunta sa tindahang ito kailanman. Hindi na mauulit." Tiningnan ni Manuel Bennett ang kalbo at sinabing, "Isauli mo rin ang lahat ng perang nakolekta mo sa tindahang ito at humingi ka agad ng tawad sa amo ng tindahang ito." "Kapatid na lobo, ito." Medyo nag-aatubili ang kalbong ulo. "Gawin mo na lang." Malamig na sigaw ni Megan Jordan. "Oo, kapatid na lobo." Sumunod ang kalbo at mabilis na iniabot kay Tita Winkler ang isang bank card, na nagsasabing, "Elder Sister Winkler, pasensya na, ang card na ito ay may kabuuang 100,000, ang numero ng card ay 60, mangyaring tanggapin ito." Tulala si Tita Winkler na tumingin sa bank card, hindi ito matapang na kunin. Sabi ni Julia Stewart, "Tita Winkler, tanggapin mo na lang." Namumula ang mga mata ni Tita Winkler nang tanggapin niya ang bank card, at nabulunan siya habang nakatingin kay Manuel Bennett, "Salamat, salamat, binata." Tumango si Manuel Bennett kay Tita Winkler, pagkatapos ay sinabi kay Megan Jordan, "Tara na." Pagkatapos, naglakad si Manuel Bennett patungo sa kotse. "Manuel, sasamahan kita." Gumawa ng hakbang si Julia Stewart, gustong sundan siya.
Bumalik ka na, uuwi na ako pagkatapos ko ng trabaho. Sagot ni Manuel Bennett at sumakay sa kotse. Hindi siya sigurado kung ano ang maaaring mangyari kapag nakilala niya si Sheridan Jules. Kung may conflict kay Sheridan Jules, siguradong may away. Kaya, ayaw niyang sumunod si Julia Stewart at ilagay ang sarili sa panganib. Hindi nagtagal, sumakay si Megan Jordan sa kotse, pinaandar ito, at umalis sa Night Market Street. Pagkatapos umalis sa Night Market Street, dumiretso ang kotse sa labas ng lungsod. Sa kalsada, umupo si Manuel Bennett sa likurang upuan at malakas na nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang gusto ni Sheridan Jules sa akin? Sagot ni Megan Jordan, Mr. Bennett, malalaman mo pagdating mo doon. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Jordan, si Sheridan Jules ay hindi naglalagay ng isang bitag para sa akin, naghihintay para sa akin na pumasok dito, siya ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Megan Jordan, pagkatapos ay tumawa ito at sinabing, paano naman, Mr. Bennett, nag-o-overthink ka. Talaga. Komportableng sumandal si Manuel Bennett sa likurang upuan at sinabing, kahit na nag-set up ka ng bitag para sa akin, hindi ako natatakot. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ayusin ang aming mga sama ng loob minsan at para sa lahat. Nang marinig ito, tumahimik si Megan Jordan. Actually, nung pumayag si Manuel na sumama sa kanya, nagulat din siya. Hindi pa siya nakakita ng isang taong napakatapang noon. Pagkatapos ng lahat, kapag nakarating na sila sa Dragon River Manor, ito ang kanilang magiging teritoryo. Kahit na malakas ang lakas ni Manuel, sa presensya ng 5 Heavenly Kings at Dragon Master, hindi siya mabubuhay at makaalis sa Manor. Walang usapan sa daan. Mahigit isang oras nang nagmamaneho ang sasakyan bago ito dumating sa Dragon River Manor. Ang Dragon River Manor ay matatagpuan sa suburban area, at sa gabi, ito ay napakatahimik at mapanglo na milya-milya ang paligid. Pagkahinto ng sasakyan sa entrance ng Manor, sinundan ni Manuel si Megan Jordan palabas ng sasakyan. Kapatid na lobo. Magalang na bumati kay Megan Jordan ang mga nakaitim na bodyguard na nagbabantay sa pasukan. Tumango si Megan Jordan at saka inakay si Manuel papasok sa mansyon. Sinakop ng asyenda ang isang malaking lugar, at pagkatapos na dumaan sa mga artificial na bundok, lawa, at isang tulay na arko, dumating ang dalawa sa likod bahay. May maliwanag na silid sa likod bahay. Pagpasok ni Manuel at Megan Jordan, sunod-sunod na tumingin sa kanila ang mga tao sa hall. Si Sheridan Jules ang nakaupo sa main seat sa hall. Sa magkabilang gilid ng mga upuan ay nakaupo ang 4 na lalaki, na tiyak na, Black Tiger, Van Gordon, Explosive Bear, Irvin Winkler, Mad Lion, Kim West, at Poisonous Snake, na si Michael Lee mula sa 5 Heavenly Kings. Sa sandaling ito, interesadong sinusukat ni Sheridan Jules at ng kanyang mga tauhan si Manuel. Bagamat alam nilang bata pa si Manuel, halata pa rin ang kanilang pagkamangha nang makita nila ito ng personal. Talaga kayang pre-celestial martial artist ang batang ito sa murang edad? Sa totoo lang, medyo hindi sila makapaniwala. Habang sinusukat ni Sheridan Jules at ng kanyang mga tauhan si Manuel, sinusukat din sila ni Manuel. Gayunpaman, matapos itong maramdaman sandali, alam niya na silang 5 ay mga martial artist at naramdaman niya ang antas ng kanilang cultivation. Ang paglilinang ni Sheridan Jules ay nasa pre-celestial middle stage. Sina Van Gordon at Irvin Winkler ay nasa huling yugto ng nakuhang pag-unlad ng pisyolohikal, habang ang paglilinang ni Kim West at Michael Lee ay parehong nasa antas ng Megan Jordan, huling yugto ng nakuhang pag-unlad ng pisyolohikal. Dragon Master, Mr. Dumating na si Bennett. Bahagyang yumuko si Megan Jordan kay Sheridan Jules. Tumango si Sheridan Jules, nakatingin kay Manuel, nakangiti, Mr. Bennett, napakabata mo ngunit nagtataglay ng malaking tapang, nangangahas na pumuntang mag-isa sa aking Dragon River Manor. Hindi masama, hindi masama. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Manuel at sinabing, ang lugar ba na ito ay yungib ng mga dragon at tigre na bawal?
Tumawa ng tame time si Sheridan Jules, bagaman ang aking lugar ay maaaring hindi isang lungga ng mga dragon at tigre, hindi ito kung saan kahit sino ay maaaring maglakas loob na makipagsapalaran. Lalo na kapag nasaktan nila ang ating East Union. Nagkibit-balikat si Manuel at sinabing, "The reason why I dare to come is entirely because in my eyes, you pose no threat to me." Dahil walang banta, bakit hindi ako maglakas loob na sumama? Bago nahulog ang mga salita. Matapang. Mapangahas. Si Van Gordon at ang iba ay galit na galit, sumisigaw ng malakas. Malinaw na sinabi ni Manuel na mababa ang tingin nito sa kanila na talagang ikinagalit nila. Kung hindi dahil sa intensyon ng Dragon Master na ipanalo ang batang ito, gusto nilang direktang kumilos. Nagtaas ng kamay si Sheridan Jules, senyales na kumalma ang lahat. Kinusot niya ang kanyang mga mata, tinitigan si Manuel, at sinabing, "Mr. Bennett, kung may ibang nagsabi nito sa harap ko, patay na sila. Pero, dahil pinahahalagahan kita, Mr. Bennett, handa akong bigyan ka ng pagkakataon." Habang sinasalubong ni Manuel ang tingin ni Sheridan Jules, sinabi niya, "Let's cut the nonsense and get straight to the point. Ayos lang ba sa iyo?" Kabanata 45, Kumpletong Pagkatalo. Mr. Bennett, talagang isang tao ng mabilis na tugon. Kung ganoon, hayaan mo akong maging prangka. Tumango si Sheridan Jules, pagkatapos ay kumulog, "Mr. Bennett, hanga ako sa iyong tapang, hanga sa iyong martial skills. Kaya naman, nais kong anyayahan ka na sumali sa ating East Union. Hanggat gusto mo, hindi lang lahat ng mga nakaraang hinanakit sa pagitan mo at ng ating East Union ay mapupunas. Higit pa rito, handa akong hayaan kang maging Sixth Heavenly King ng ating East Union." Sa mga salitang ito, kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ni Van Gordon at ng iba pa. Dragon Master, ang batang ito ay hindi nagbigay ng anumang kontribusyon sa ating East Union, hinahayaan siyang maging isang Heavenly King, angkop ba ito? Oo, Dragon Master, hayaan ang batang ito na maging isang Heavenly King, natatakot akong hindi ito tanggapin ng magkapatid. Dragon Master, mangyaring muling isaalang-alang. Ipinahayag ni Van Gordon at ng iba pa ang kanilang mga alalahanin. Tila, lahat sila ay minamalas si Manuel Bennett, sa pag-aakalang wala siyang mga kwalipikasyon. Bago pa makapagsalita si Sheridan Jules, nagsalita si Manuel Bennett, "Sandali lang, masigla kayong nag-uusap, tinanong niyo ba kung sang-ayon ako o hindi?" Ngumisi si Van Gordon, "Anak, ito lang ang pagkakataon mong makipagkasundo sa ating East Union, at pagkakataon mo rin itong umangat sa tuktok. Ayaw mo bang pumayag?" Tumingin si Sheridan Jules at iba pa kay Manuel Bennett na nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Umiling si Manuel Bennett, "Hindi ko talaga naisip na sumali sa East Union mo. Mr. Bennett, sigurado ka bang hindi mo naiisipin?" Tinitigan ni Sheridan Jules si Manuel Bennett, "Kung sasali ka sa ating East Union, magkakaroon ka ng pinakamataas na kapangyarihan at katayuan, at matatamasa ang walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian." Mapaglarong tumawa si Manuel Bennett, "Maaari kong isipin ang tungkol sa pagsali sa East Union, ngunit, mayroon akong isang kondisyon." "Anong kondisyon?" Dinampot ni Sheridan Jules ang kanyang tasa at humigop, "Basta hindi lang sobra, papayag ako." Sinabi ni Manuel Bennett, "Nagbitiw ka, hayaan mo akong maging pinuno ng East Union, paano iyon?" Nang marinig ito, biglang nagalit si Van Gordon at ang iba pa. "Dam, ano sa tingin mo ang gusto mong maging pinuno ng East Union?" "Dragon Master, sa palagay ko ay sadyang pinaglalaroan ka ng batang ito." "Dragon Master, huwag nang mag-aksaya ng anumang salita sa kanya, patayin siya." Sunod-sunod na tumayo si Van Gordon at ang iba pa, sumisigaw sa galit. Tuluyan ding nagdilim ang mukha ni Sheridan Jules. Hinampas niya ang kanyang tasa sa mesa, at sinabi sa seryosong boses, "Anak, taos-puso kitang inanyayahan na sumali sa East Union. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang kabaitan, oras na para ayusin ang account sa pagitan mo at ng ating East Union." Talaga. Si Manuel Bennett ay tumawa ng mahina, "So, paano mo gustong gawin ito? Umalis ka sa buhay mo." Naglabas ng apat na salita si Sheridan Jules.
Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Manuel Bennett, kung gusto mong kitilin ang buhay ko, hindi kayo qualified. Atake. Nagutos si Sheridan Jules sa by-wave ng kamay. Humihingi ka ng kamatayan. Patayin siya. Sina Van Gordon, Irvin Winkler, Kim West, at Michael Lee ay lahat ay kinasuhan kay Manuel Bennett. Napabuntong hininga si Megan Jordan sa kanyang puso, at sumugod din kay Manuel Bennett. Kahit na ayaw niyang labanan si Manuel Bennett, dahil si Sheridan Jules ang nagutos, kailangan niyang kumilos. Si Van Gordon sa pangunguna ay direktang naglunsad ng suntok kay Manuel Bennett. Sa suntok, tila umalingaw-ngaw sa himpapawid ang isang tunog na parang dagandong ng tigre, lubhang nakakatakot. Katulad ng inihagis ni Van Gordon ang kanyang suntok. Hindi umiwas si Manuel Bennett, naglunsad din siya ng suntok, na sinalubong ang pag-atake. Bang! Isang malakas na ingay. Si Van Gordon ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw, ang kanyang kanang braso ay nabali, at siya ay itinapon palabas, nahulog ng higit sa 10 metro ang layo. Sakto nang itinapon si Van Gordon, si Irvin Winkler ay naghagis ng suntok sa tagiliran. Ang suntok ni Irvin Winkler ay hindi kapani-paniwalang marahas, na nagdulot ng mga pagsabog ng tunog. Gayunpaman, casual na inabot ni Manuel Bennett ang kanang kamay at hinawakan ang palso ni Irvin Winkler. Sa isang malakas na pagbaluktot ng kanyang kanang braso, inihagis niya ito na parang sandbag. Ang malakas na katawan ni Irvin Winkler na higit sa 1 metro siyam ay itinapon sa paglipad, noontog sa pader na may putok. Nabasag agad ang makapal na pader. Si Irvin Winkler ay bumagsak ng husto sa lupa, ilan sa kanyang mga buto ay nabali, at ang kanyang mga panloob na organo ay tila na-displace. Sabay tapon niya kay Irvin Winkler. Pinalibutan siya ni Kim West, Michael Lee, at Megan Jordan, umatake sa pamamagitan ng suntok, kuko, at hampas ng palad, direktang tina-target ang mahahalagang bahagi ni Manuel. Mga walang kwentang trick. Umiling si Manuel Bennett, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at sabay-sabay na hamampas. Nang nakalabas na ang kanyang mga kamao, marahas na nangingibabaw ang mga ito, hindi mapigilan na parang kawayan, walang makakapigil. Bago pa makalapit kay Manuel ang pagsalakay nina Irvin Winkler, Michael Lee, at Megan Jordan, nagtama ang kanilang mga dibdib ng kanyang mga kamao. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na mapurol na ingay, parang kulog. Magkasunod na sumigaw sina Irvin Winkler, Michael Lee, at Megan Jordan, lumipad pabalik, hamampas sa mga dingding. Nanunood kay Van Gordon, at ang kanyang 4 na tauhan ay natalo lahat. Nakaramdam ng matinding pagkabigla si Sheridan Jules sa kanyang puso. Hindi niya akalain na silang 5 na nagtutulungan ay hindi magkakatugma sa batang ito. Halos makumpirma niya na ang batang ito ay dapat na isang pre-celestial martial artist. Dito magtatapos ang buhay mo. Sigaw ni Sheridan Jules, nakatapak ang mga paa sa lupa, lumundag sa ere ang masiglang katawan, tapos mula itaas pababa, sinuntok niya ang mukha ni Manuel Bennett. Habang inihagis ang suntok na ito, tila umalangaw-ngaw ang isang dragon chant sa hangin. Kahit isang puting dragon na multo ay tila nakapulupot sa braso ni Sheridan. Dragon Feast. Interesting. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, itinaas ang kanang braso, at sinuntok ng malakas. Boom! Nagsalpukan ang 2 kamao na nagdulot ng dumadagandong na pagsabog. Noon lang naisip ni Sheridan Jules na ang suntok na ito ay makakapatay kay Manuel. Biglaan. Nakaramdam siya ng kirot sa puso na kumakalat mula sa kanyang kamao hanggang sa kanyang braso. Siya ay sumigaw, ang kanyang katawan ay lumilipad ng paatros. Samantala, kumislap si Manuel Bennett, nag-iwan ng serye ng mga after images, at hinabol. Lumingon si Sheridan Jules sa himpapawid, ang kanyang kanang paa ay mabangis na sumipa sa dingding, ang kanyang katawan ay sumipol sa ere, lumusab kay Manuel. Habang papunta kay Manuel, direktang hinugot ni Sheridan Jules ang isang gintong maikling talim mula sa kanyang baywang, at marahas na tinadtad ito patungo kay Manuel. Swish! Ang golden short blade ay tumagos sa langit,
na nagbubuga ng isang nakasisilaw na gintong liwanag. Ang pattern ng gintong dragon sa talim ay lumitaw at nawala. Sa sandaling ito ay nilaslas ang katana. Ang kanang kamay ni Manuel Bennett ay naging palad, na summoning ng kaunting true chi, na umaaligid sa itaas ng kanyang palad, sinasalubong ang talim na ito. Klang! Nagbanggaan ang palad at ang golden short blade, na nagdulot ng salpukan ng metal, pati mga sparks ay tumalsik kung saan-saan. Sa ilalim ng banggaan na ito, ang golden short blade sa kamay ni Sheridan ay nabasag sa bawat pulgada, na naging isang tumpok ng scrap iron. Ano? Nagsikip ang mga pupils ni Sheridan, gusto niyang umatras, ngunit huli na. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Dragon Punch. Humakbang si Manuel Bennett, sinuntok ng malakas, tinutukan si Sheridan Jules. Umuungol. Sa suntok na ito, umalangaw-ngaw ang nakakabinging dragon chant sa bulwagan. Gaya ng nakikita, isang golden dragon illusion ang umiikot sa braso ni Manuel Bennett. Tinakpan ng ulo ng dragon ang kamao ni Manuel Bennett, na nagdulot ng nakakatakot na tanawin.